sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy ang isang banal, malugod at dakilang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, tunay nga na ang Panginoon ay dakila at marapat pakapurihin. Tayong lahat bilang bayang hinirang ng ating Panginoong Diyos, tayo ay inaasahan ng Diyos na magbalik ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang dakila at banal na pangalan. Kaya nga bilang kanyang kaharian, bilang kanyang iglesia, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, tayo itinayo ng Panginoon sa katwiran sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tayo po'y natayo bilang isang matibay, matatag na bayan na walang ibang kinasasaligan kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Sa katunayan ng katuparan ng mga propesiya na nakasulat sa Aklat ng Buhay, tayo po ay nahayag dito sa bansa ng Pilipinas upang matupad ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta na ang kaharian ng Panginoon ay mahayag sa pulo ng mga dagat, at ito po ang bansa ng Pilipinas. Dito po natala ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na kung atin pong susuliin sa Securities and Exchange Commission, tunay nga na nagkaroon ng katuparan ang salita ng Panginoon na sa pulo ng mga dagat, mahayag at luluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, at isang dakila at banal na paglilingkod na tayo sa ating paglilingkod sa paghahayag ng katwiran ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay isang non-profit organization. Tayo po ay nangangaral, tayo po ay naghahasik ng katwiran ng ating Panginoon Diyos, hindi upang magkamit ng salapi bilang kapalit, mga kapatid at mga kaibigan. Bagkus, tayo po ay naghahain ng katwiran sa buong mundo sa kapakinabangan ng buong sanlibutan, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa ng lahat ng sasampalataya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nasusulat, dakila ang Panginoon at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na bundok. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Saan po pupurihin ng Panginoon? Saan ba dakila ang Panginoon? Nakasulat kong tiyak mga kapatid at mga kaibigan, sa bayan ng aming Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Tayo ang bayan ng ating Panginoon Diyos. Tayo ang kanyang templo, tayo ang kanyang bayang itinayo, tayo ang bayang hinirang na mayroong isang ministro, ang ating Panginoong Kristo, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, pinatunayan sa ating ng Panginoon ang katotohanan ng lahat ng mga bagay na nasusulat. Kaya tayo magtaas ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Great and marvelous are thy works. Awitin natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating awitin mga kapatid. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hopes, that we praise. We praise. You are the Father
we praise, we praise, we praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord, we praise you, God, we praise your name, we worship you, our Lord, we praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord, we praise you, God, we praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon Diyos. Patuloy tayong mga galak na umawit, mga kapatid. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ipahayag natin may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng pag-ibig, ng kahabagan at ng kapayapaan. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong kagandahang loob ay tinataas namin sa iyo ang dakila naming pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong kabanal-banalang lukluhan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang panahon ay patuloy mong dinadalisay upang ang lahat ng mga nananahan sa buong sanlibutan ay madidig na ang iyong dakila at banal na katwiran upang sa pamamagitan nito ang bawat bahagi ng iyong bayan ay patuloy na magtumibay at patuloy na panghawakan ng isang dakilang bagay na sinaksayan namin lahat, ang pagkabuhay na mabuli ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, at patuloy na ang lahat ng mga bagay sa gawain ng ministeryo ng banal na Sayon ay tinataas namin sa iyo ang aming buong pagtitiwala sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay magpasawalang hanggan. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Isang napakadakilang araw po ang aming itinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas
na si Kristo Jesus. Ang layunin po ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon na sinorganize ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala ng mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, ipangaral po yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng may katapangan. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng may katapangan. Itinuturo na walang bayad ang mabuting balita ng kaligtasan. Na ang pakikinabangan po natin dito, bawat tao o bawat lalaki na individual o bawat babae na individual na maglalagang ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, na mayroong hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan, na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol at katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Tayo pong lahat ay iniimbitahan upang linisin na sa maraming lahat ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Napailalim tayo sa sumpa ng pagsuway, buhat sa pasimula. Nadaya ni Satanas si Eva, natukso ni Satanas si Eva sa bunga ng kahoy na nakikita. Amen po ba? Amen. Kaya tayong lahat na lahi ng mga laman na si Eva, na tinawag na Eva, ang ina ng lahat ng nabubuhay pagdating sa naman. Tama po ba? Amen. Maliwanag po ba yung imbitasyon sa atin ng Panginoong Jesucristo na kaya tayo iniimbitahan eh. Nasa ilalim tayo ng sumpa ng pagsuway ng sanlibutan. Amen. Isipin po natin mabuti kung ba't iniimbitahan tayo. Wala naman pong makapagmamapuri sa atin eh. Bakit po? Sa pasimula pa lang natukso na, napaniwala na si Satanas, si Eva sa mga bagay na nakikita. Kaya nang hipuin at kanin ni Eva, yung bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan, pumasok na tayo sa pagsuway. At lahat ng alabok ay isinumpa ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Basahin po natin sa pasimula, sa Genesis chapter 3, para makita natin doon na lahat ng naging lahi ni Eva, pagdating sa laman, na pandemya na tayo ng pagsuway. Kaya, ano man ang pagsumikapan natin sa sanlibutan, ano mang mga pangarap, ano mang mga ambisyon, makakatakas lamang tayo kung paniniwalaan natin yung nadidinig nyo, pinapangaral sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na mapalad ang nakikinig at tumutupad ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng aklat ng hula ng mga banal na propeta. Kaya po tayo ay iniimbitahan upang linisin sa maruming lakad ng paniniwala na sanlibutan at ihanda na tayong lahat na walang dungis at kapintasan o kulungot man sa paniniwala. Sa mga may pandinig, makinig at dinggin natin mabuti yung nadidinig nyo sa social media na pinapangaral na walang bayad at sundan nyo kami, subaybayan nyo kami, pakikuha natin yung Bible natin para madagdagan tayo ng kaalapan sa paglalakbay natin. Habang tayo yung nabubuhay dito sa mundo, may hinihintay tayo na narinig natin, na paniniwalaan natin, na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Saan ayaw po ba tayo ron? Amen. Di po ba kaya tayo maglilingkod sa Panginoong Jesucristo eh? Iniisip natin na meron tayong mamanahin buhay na walang hanggan sa muli ng pagparito. Maliwanag po ba na kaya tayo naglilingkod? Gusto natin magkamit ng buhay na walang hanggan ay pinangako sa atin bawat isa. So, sino po ba gumawa ng katwiran na magkakaroon tayo ng relasyon bawat isa? Di po ba ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta? Amen po ba tayo ron? Amen.
Amen. Yan po yung kapapalangga na tanda na nangyari sa mga banal na apostol nung sila hirangin na tawagin at binasbasan sila at inutusan sila mangaral sa lahat ng maraming bansa, bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Di po ba nangaral yung mga banal na apostol? At nung nakangaral sila, maraming nakarinig sa pangangaral nila at lahat ng mga nakarinig naniwala doon sa pinapangaral nila, libo-libo. Nung pong nangaral si Apostol Pedro, maraming nakarinig na mga Hudyo at yung mga nakarinig na mga Hudyo, talagang sumampalataya sila. Mga libo-libo yung sumampalataya doon sa nakarinig na pinapangaral ni Apostol Pedro. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Na ang mga banal na apostol po ang saksin tapat sa pagkabuhay na maguli. Sila yung nakasama ng ating tagapagligtas na inutusan na mangaral. Naunawaan po ba natin kung alin yung utos na sinunod ng mga banal na apostol na pinapangaral? Amen. Nakasama nila nakita nila, napasdan nila. Amen po ba tayo ron? Amen. Ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos, nangyari po, yung hula. Nagsakripisyo on the cross upang tubusin niya yung kanyang bayang banal na sariling pag-aari na naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Doon sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, nationwide, worldwide, sa 7 continent. Wala pong bayan dito. Hindi kami mapagdududahan dito na kami pa nakangaral para magkamit ng karangalan. Hindi po. Pinapangaral namin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, ang kanyang layunin na tinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ng Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Upang magkamit tayo ng gantimpala ng buhay na walang hanggan at makalaya na tayo sa ilalim ng sumpa ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Alam nyo, hindi naman, kahit nakatapos tayo, kahit na ano pa yung uri ng pagkatao natin, kung hindi natin paniniwalaan itong narinig nyo sa social media, hindi tayo makakataka sa ilalim na sumpa ng araw ng sanlibutan. Amen po ba tayo? Amen. Kaya nga sinukoy bugtong na anak natupad yung hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga nalalamig tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Upang tayo makatakas sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, buhat pa sa pasimulay na dayanan ni Satanas si Eva. Ipiktado hanggang kawakasan. Ipiktado tayo ng pagsuway. Amen po mo tayo ron. Kaya may pagmamalaki natin sa ating sarili. Kung meron man tayo dapat ipagmalaki, yung nadidinig natin na paniniwalaan natin, yung pinago sa krus, nagsakripisyo hanggang kamatayan, inilibing 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Pagkaraan ng 3 araw, pinatunayan ng kanyang ama sa maraming mga bansa sa buong sanlibutan, sa ilalim ng silong ng mga langit, ng buhay niya siya maguli in the 3rd day. Acts chapter 17 verse 30 to 31. Pakipasa po natin, subaybayan nyo kami sa Aklat ng Gawa. Para makita natin doon na ito na yung last days. Nagtangi na siya ng 1 araw para tayo makapagsisip, pumasok na tayo sa dakong kapahingahan ng paniniwala natin. Ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat. Tayo ang bayan niya na nag-iba, na itinayo niya ngayon sa paniniwala. Na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na ipinaghanda niya tayong lahat ng tahanan sa langit. Maliwanag po ba na yung bawat mga iniimbitahan na makikiisa at sasangguni na sa hula ng mga banal na propeta, na maniniwala na tayo ng tapat na binuhay siyang maguli in the 3rd day, at hindi tayo magdadalawang akala
nangyari po, yung pinaniniwalaan natin na pinapangaraw sa social media. Hindi pa tayo mga tao, libong taon no, nang mangyari yung naririnig nyo na pinapangaraw sa social media na walang bayan, na ang hain sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Ayaw niya tayong mapahamak sino man. Kaya po pinapangaraw sa social media na ipinaghihiyawan ang mission na ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng buong katapangan upang marinig ito ng mga kalalakihan at kababaihan at patuloy na yung ating mga pamilya maituro na rin natin sa kanila kung paano tayo naligtas at kung alin yung kasalanan na pagsisisihan natin at kung alin yung katotohanan na nagpalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan at ang kasalanan pagsisisihan natin na alipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayong lahat ay isisilang sa paniniwala at sa pagsilang natin, di paniniwalaan tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sa isang mata, isinilang tayo sa paniniwala, ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Amen po ba? Amen. Kaya tayo isinilang sa paniniwala, nanasain niya, nandako tayong pahingahan, magpakailan kailan paman, mamamahinga na yung katwiran ng pagkabuhay na maguli sa puso't isip natin. Lalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo na meron tayong relasyon lahat. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung saan nagmula yung relasyon ng paniniwala natin? Meron tayong sinubaybayang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, nangyari na kasama ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinapangaral sa social media, na meron tayong katwiran ng patotoo na pinaniniwalaan na pang-unang kaalaman ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo umaawit ng the great marvelous. The great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways. Thou King of saints, may kagilagilalas na kababalaghan na tanda ng patotoo na ginawa siyang halimbawa na paniniwalaan natin. Naunawaan po natin yung paniniwala, may tanda na ginawa yung ating Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak, na gumawa siya ng kagilagilalas na kababalaghan na tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung may mga nais magkarelasyon sa Panginoong Kristo na nais magkaroon ng katiyakan sa muli niyang pagparito na maghintay at magbantay na namumuhay ng may paniniwala na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Naniniwala tayo na espiritu, walang laman, walang mga buto, yung ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? Amen. Ang pag-amen, sumasang-ayon tayo doon sa ipinapahayag sa social media na hula ng mga banal na propeta. Nakukuha po natin yung pag-amen, yung siya nawa. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Amen. Na yung genuine relation natin na paniniwala, ginawa ng ating tagapagligtas eh. Naunawaan natin na espiritu, yung sinasamba natin sa espiritu at katotohanan na tayo ang hinahanap ng ating Ama, nasasamba sa espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya sabi niya, lahat ng naniniwala sa Kanya, hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Maliwanag po sa atin, naunawaan po natin. Kasi sa pagparito niya, mahahanin on the edge sa lapaap. Lahat ng naghihintay at nagbabantay na nabubuhay ng may pananampalataya, na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli,
Dahil pinaniniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula at pinatotohanan at sinaksihan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan sa huling panahon na makikipagsanggunian na tayo. Sasangguni na tayo sa paniniwala. Ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat. Amen. At lahat ng saksi sa pagkabuhay na maguli. Ito, yung huling araw na nagtangi siya ng isang araw para papasok tayo sa dakong kapahingahan upang makapagsisi na tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala na sa libutan. Natakasan na natin yan at mamamahinga na tayo at mangingilin tayo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na mabuti, na malinaw, na gaya ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat yung naririnig natin sa social media on the transparent, true, seven cabinet sa maraming mga bansa. Alam niyo kung bakit pinaghihiyawan ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating bawat isa. Ito yung regalo ng timpala na tatanggapin natin sa muli niyang pagparito. Na nabubuhay tayo ng mayroong pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay ng magmuli. Naunawaan po natin na meron tayong hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan at merong nagpatotoo na 12 apostol ng Kordero, 12 yung alagad ng Kordero na tinawag at hiniran. Amen po ba tayo, no? Amen. Ang sa Panginoon Diyos na nangangaral, merong hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral at merong patotoo ng mga banal na apostol. Meron tayong sinusubaybayang nangyaring hula. Maliwanag po ba sa atin? Yung paniniwala natin. Habang nabubuhay tayo, susundan tayo ng ating mga gawa sa paniniwala. At sa pagparito ng ating tagapagligtas, kung tayo nabubuhay ng may pananampalataya na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, susungatin tayo ng ating tagapagligtas dahil siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Siya ang gumawa ng forever and ever, everlasting character na pinaniniwalaan natin. Kaya tayo naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Sumasangguni tayo sa hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba sa atin? Maliwanag po sa atin yung sinasanggunian ng ating paniniwala, yung hula ng mga banal na propeta, ang Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta na manunubo sa tagapagligtas. Tinubos tayo sa walang kabuluhan na pagkakaligaw ng aral ng sanlibutan. Naunawaan po natin yung tatakasan at pagsisisihan natin kasalanan. Tandaan natin mabuti bilang tao. Saan man tayo bansa nakatira, saklaw tayo ng estado ng bawat bansa saan man tayo nakatira. Naunawaan po natin, merong namamagitan na gobyerno sa atin bilang tao. At sa pamamahalang espiritual, ibinigay po ang pamamahala sa ating tagapagligtas na hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Amen po ba tayo ron? Sumasang-ayon po ba tayo ron? Kaya nga po pagparito niya susungatin yung paniniwala natin doon sa napapakinggan natin sa social media na wala tayong magiging dahilan dahil nangyari po yung hula na napapakinggan natin ay pinapahayag sa social media. Ang pakikinabangan po natin dito sa naririnig nyo na pinapangaral sa social media na ang layunin ng Panginoong Diyos ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, tinuturo ng may katapangan upang marinig ito ng lahat ng mga nadaya at nabiktima ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Pagdating sa pisikal, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, may batas
ng gobyerno na namamagitan sa atin. Tama po ba? Pagdating sa spiritual, sino po yung mediator natin? Ang Panginoong Jesucristo. Siya yung tumubo sa atin. Inalay niya yung kanyang buhay sa kanyang sambahayan. Inalay niya yung kanyang buhay sa kanyang kaharian. Inalay niya yung kanyang buhay sa kanyang katawan. So ano pangalan ng katawan? Tayo iglesia ng kanyang Tayo yung kanyang iglesia na pinag-alayan niya ng buhay on the cross. Tayo yung mga saksi niya sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba sa atin? So ano pangalan ng katawan? Ulo ng katawan ay yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na siyang nagligtas din sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Na siyang pinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakilala niyo, nagpatawad ng kasalanan natin ang Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ang Panginoong Jesucristo pala ang panganay na nilalang ng Panginoong Diyos na di nakikita. Nakilala niyo kung ano larawan ng ating tagapagligtas? Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya nahayag in the third day, binuhay na maguli. Naunawaan natin yung mystery, yung hiwaga na nakapaloob. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakilala niyo kung ano larawan ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesucristo? Kung ano yung larawan ng kanyang buktong na anak na panganay na nilalang, kung ano yung pagkakakilala natin sa panganay na nilalang, espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Di gayon din ang larawan ng kanyang ama, espiritu rin siya, wala siyang laman, wala siyang buto. Kaya ang Diyos ay iisa. Amen po ba? Magkawani silang espiritu. Ipinakilala ng Panginoon Diyos ang larawan ng kanyang anak at ipinakilala rin ng buktong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang ama. Maliwanag po ba sa atin na tayo ang bunga sa pagkapanganay na nilalang ng ating Panginoon Diyos? Kung ano larawan ng panganay na nilalang, gayon din ang larawan ng mga bunga ng mga iglesia na iniimbitahan na nilinis sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya nga, pagparito niya, pag nahangin on din siya sa alapaap, ano sabi niya sa atin? Ang naniniwala sa kanya, hindi mapapahiya. Dahil sinabi niya sa Roma chapter 8 verse 29, na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong kalarawan niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Hindi tayo nagdadalawang akala o nagdadalawang isip sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sinabi niya, makapangyarihan yung sinabi niya na pinaniniwalaan natin na mangyayari sa atin. At hindi kayang pigilin ito ng sino man. Bakit po? Bakit hindi kayang pigilin? Nangyari po yung kagilagilalas na patotoo na naririnig nyo na pinapahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Nangyari. Nasulat sa banal na kasulatan. Nasulat ang ebidensya sa banal na kasulatan. Nasulat yung nangyari na ipinapahayag sa social media. Nasulat yung dula ng mga banal na propeta. Sinaksihan at pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan at tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan, kaya tayo naglilingkod, pinag-iintay at pinagbabantayin niya na tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya huwag tayong pakasigurado kung maganda panahon. Amen po ba? Amen. Nabalitaan niyo na ba? Napanood niyo na ba sa TV? May panibagong kumikilos na variant ngayon na mas mamagsik. Nakita sa Africa at nakita na rin sa Hong Kong, ano? Kaya pinababantayan na yung embassy ng Pilipinas baka may makarating na naman ditong salot. So
So huwag natin katakutan yung salot. Ang katakutan natin ay yung naririnig nating tinig na ipinapangaral sa social media, sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa. Dahil itong paniniwalaan natin ang mag-iingat sa atin sa maraming kasamaang darating sa sanlibutan. At ang Panginoong Jesucristo po ang namamahala at nag-iingat sa lahat ng nakikipagsanggunian sa Kanya. Kaya yung nadidinig yung tinig na ipinapahayag sa social media na walang bayan, unawain natin mabuti. At kung maunawaan na po natin, ilagat na natin yung paniniwala natin doon sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol, yung naririnig yung pinapangaral sa social media na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, yung nangangaral sa social media. Amen po ba tayo ron? Ipinaghihiyawan po sa social media, walang bayan. Ipinagkaloob sa akin na walang bayan, ipapangaral ko rin na walang bayan. Yung ipinagkaloob sa akin na ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Sang-ayon na po ba tayo ron? Amen. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Nakilala niyo na ang larawan ng panganay ng nilalang. Kaya tayo bunga sa pagkapanganay. Kung ano yung larawan ng panganay, gayon din ang magiging larawan ng mga bunga na naghihintay at nabubuhay ng may pananampalataya na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli at nabubuhay na ipinapangaral at ipinapahayag ang hula ng mga banal na propeta na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na ipinaghihiyawan sa social media upang marinig ito ng lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Alam niyo ba yung salita ng Panginoon Diyos, yung mga pangyarihan sa lahat na siya lang ang tumatawag at gumigising ng mga diwang nakatulog sa paniniwala. Naunawaan natin na hindi kayang pigilan yung ginawa niyang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos, yung ginawa niyang kagilagilalas na kamamalagan at tanda ng patotoo. Gumawa siya ng mabuting patotoo upang tayo makatakas sa walang kabuluhang daya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba tayo ron? Amen. Sa iglesia ng banal na bundok ng sayo, nahahayag ang kabutihan at kagandahan loob magpakailan-kailan pa man ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naniniwala kayo ron na pagparito ng ating tagapagligtas, susundan tayo ng ating magawa. Paano kung natidinig natin hindi natin tapat na pinaniwalaan yung napapakinggan natin sa social media? Ano mangyayari sa buhay natin? Mga kapatid at kaibigan, natidinig natin yung tinig sa social media. Ngayon, ang panahon ng pagpapakumbaba. Amen po ba? Ngayon, yung mga nakakarinig at pinagmamalakihan ng Panginoong Jesucristo, pagmamalakihan din sila ng Panginoong Jesucristo. Walang hindi tatawang galabi sa pangalan ni Kristo Jesus sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Dahil talagang may darating na kasamaan sa sanlibutan. Aminin natin. Dahil kaya nga sabi ko, tayo pakasigurado pagka payapa ang kalangitan eh. Bigla na lang may dumarating na mga kalamidad eh. Amen po ba? Mga nakamamangha na mga kalamidad na hindi natin inaasahan eh, bigla na lang may dumarating na kalamidad na nakatatakot at nakasisindak na kalamidad. Ito, naririnig niyo yung hula ng mga banal na propeta na pinapangaral sa social media na walang bayad. Magmeditasyon na tayo araw at gabi. Dito na natin itiwala yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Ito na po yung kayamanan na mababaon natin sa langit na hindi nabubulok yung aral na napapakinggan nyo sa social media. Amen po ba? Amen. Huwag tayong mag-ipon ng mga bagay na nakikita na nabubulok, nasisira at naglalaho. Hindi natin madadala yan. Maging tayo. Nabubulok din tayo, kaya tayo iniimbitahan upang pakinggan at unawain at paniwalaan natin yung napapakinggan nyo sa social media dahil hindi na tayo pupunta sa kabulungan. Amen po ba? Amen. Naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo na nagtitiis, ang magtiis, ang wakas, maliligtas
Sa napakaraming troubles, trials, temptations, sufferings, wow, to God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Siya na po ang may kalooban sa mga tinatawag at iniimbitahan niya na makatatagal tayo sa loob ng isang oras na makapaghintay at makapagbantay sa muli niyang pagparito. Nasabi niya, titimbangin niya yung pananampalataya natin, susukatin niya yung pananampalataya natin bawat isa. Kung mabuhay ba tayo, meron tayong paniniwala na nadinig sa social media na ipinangaral ang hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol ang pangyayaring nasulat sa banal na kasulatan. May ebidensya. Amen po ba? May ebidensya na nangyari yung nasulat, nakita, namasdan, nakausap ng mga banal na apostol. Ang Espiritu na nagbibigay buhay. Kaya mga saksi tayong tapat sa pagkabuhay na manuli ng ating tulay at isang Diyos na tagapagligtas. Titimbangin pa tayo sa paniniwala. Amen po ba? Bakit po ba tayo susukatin sa mga gawa natin? At bakit tayo titimbangin sa paniniwala na napakinggan natin sa social media? At bakit tayo huhulugan yung ating paniniwala? Dahil maraming naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nangaral at nandaya ng aral. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya wala siyang tatawagin at ihirangin taong katulad niyo at ibubunga ang aking labi sa mga hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa atin na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan ng mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Naunawaan po natin, kaya tayo iniimbitahan dahil mga watchman servant tayo, mga anointed watchman servant. Nagagalap po, bunga sa pagkapanganay. Nakilala natin yung panganay na manunubos at tumubos atin sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan na mapagsisisihan na natin yan, matatakasan na natin yan. Lahat ang iniimbitahan sa pagbabagong lahing espiritual, lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Amen po ba? Mga bagong nilalang sa pagbabagong lahi. Bunga sa pagkapanganay. Nilalang tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Nakilala natin yung panganay na nilalang na espiritu, walang laman, walang mga buto, nang buhayin siya in the third day. Naunawaan po natin. Nakilala natin yung panganay na nilalang, nang buhayin siya mamuli in the third day. Are you sure? People of Zion, yung hiwaga na nahahayag ngayon sa social media, na hindi na hiwaga sa mga banal, kundi ito'y karunungan at pananampalataya na at pag-asa sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, yung napakadalisay na doktrina na itinapahayag sa social media. Kaya, ano sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica? Unawain po natin mabuti, medyo talaga matalinghaga ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Meron tayong tanda ng patotoo na paniniwalaan. At ayaw ng Panginoong Jesucristo na ang tao ang magpapatotoo sa kanyang sarili. Kaya ako ipinapahayag ito upang maligtas tayong lahat. Dahil napakaraming naparitong nangangaral ay patotoo ng patotoo sa sarili. Amen po ba? Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Hindi ako umiinom ng alak, hindi ako naninigarilyo, hindi ako sugarol, hindi ako mamamatay tao, hindi ako mamaero. Isang pagkakamali lang. Wala tayong natupad. Maliwanag po ba sa atin? Sa mga bulaang nagpapatotoo sa kanilang sarili. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ayaw niya ng patotoo ng tao. Bakit po? Dahil siya nga yung isinugo na nagpatotoo. Amen po ba? Amen. Siya yung isinugo
na gumawa ng halimbawa ng patotoo na paniniwalaan tayo, na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli upang tayo magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba yung mga nabubuhay sa pananampalataya, may pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta? Merong sinusubaybayang nangyaring hula ng mga banal na propeta na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. At pinagtibay ang pinatotohanan ng mga banal na apostol sa ating na mga iniimbitahan na tagapagbana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na nilagdaan. Alam mo yung nilagdaan? Pinirmahan na tayo, pinaghanda na nga tayo ng tahanan sa langit yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon Alam nyo, dito lang mangyayari mahayag sa banal na bundok ng Sayon ang nagpapatotoo na nangangaral na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? At ang maluwalhating iglesia, ang bundok ng Sayon, ang nag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba tayo? Amen. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ang tumawag at pumili at naghalal sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian ay pinaganda niya ng tahanan sa langit. So ano ngayon yung mga kaharian nagsipagtayo sa sanlibutan? Ano mangyayari? Magkakagiba. Amen po ba? Walang parang bulayan dahil puro haka-haka yung itinayong kaharian dito sa sanlibutan. Puro ginagamit na pangliling lang at pandaraya yung mga material na bagay na nakikita ng mata. Naalala natin si Eva kung paano nadaya ni Satanas. Sa bunga ng kahoy sa halamanan, dinaya ni Satanas sa nakikita si Eva. Kaya pinintas ni Eva, kinain ni Eva yung bunga ng kahoy. Pumasok ang pagsuway. O kaya maraming na pa rito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagliligaw at nandaraya sa mga gandang mga nakikita. Ano? Unawain natin mabuti mga kapatid at kaibigan. Sinabi ng Panginoon Diyos na wala siyang ipinatatayong ginawa ng kamay ng tao. Ang sabi ng Panginoon, anong anyong bahay ang itatayo niyo sa akin? Sabi ng Panginoon, sa puso pala natin mananahan ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga maniniwala na nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. Tayo yung ibinagtanging ng isang araw na ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat. Amen po ba? Ano pangalan ng templo na itinayo? Ano pangalan ng kaharian na itinayo na itinaganda na tahanan sa langit? Nandito mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan na ang daladalay, kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Na kung bumalik ang Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Sayon ay makikita natin ang mukha. Sakayo po ba kayo ron? Amen. Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Mangyayari na ang lahat ng mga bansa sa banal na bundok ng Sayon inuutusan pumaroon upang maniwala sa pangalan ni Kristo Jesus at magpatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Yaon lamang mga tinawag at pinili ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin ang maliwanag? Gaya na sikat ng araw sa katanghalian tapat, yung katotohanan naririnig natin sa social media. Nabulay-bulay naman natin sa ating puso't isipan, kaya tayo naglilingkod Talagang ang iniisip natin makamit natin yung pangako ng buhay na walang hanggan. Dalawa rin naman dalawa po ang nakapaloob, pagpipilian natin yung buhay na walang hanggan at doon naman sa mga sumuway at nakarinig ng mensahe ng pangangaral ng hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtasan at upahan ang hula ng mga banal na propeta na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol. Sabi ng mga banal na apostol saksi silang lahat sa tanda ng kababalaghan nangyaring ginawa ng ating tagapagligtas Yan, ang deklarasyon ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Lumilitaw na ang mga iglesia ng Diyos
sa Tesalonica, sa Efeso, sa Corinto, sa Colosas, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Dahil yung mga banal na apostol nangyari sa kanila, tanda ng kababalagyan ng patotoo ng ating tagapagligtas Amen po ba? Amen. Naunawa mo natin yung mga written ni Apostol Pablo sa Tesalonica, sa Corinto, sa Efeso, saan pa? Sa Macedonia, kay Timoteo, isang anak niya sa pananampalataya, na nangaral din si Timoteo, nasaksi siya sa pagkabuhay na maguli at ipinaghihiyawan ni Timoteo ang pagkabuhay na maguli na pinaniwalaan niya. Amen po ba tayo ron? Amen. So, naunawaan natin na kung tayo man ay susukatin pagparito ng ating tagapagligtas, nakagagalak dahil nasa sakto tayo. Meron tayong natupad na bawal dagdagan, bawal bawasan. Meron tayong tinupad na hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at sinaksihan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga iniimbitahan na maglalagak ng paniniwala na mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Yan po yung panukat. Balansyado, may hula ng mga banal na propeta, may patotoo ng mga 12 apostol ng Kordero na siyang haligi ng puta ng iglesia ng banal ng mundo ng Sayon na ipinaganda ng tahanan sa langit. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Kapatid at kaibigan, kalayaan na po natin ito ngayon. Naririnig natin yung tinig ng ating tagapagligtas na pinapangalan sa social media sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa. At ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag na pumipili sa ating lahat. Siya ang nagbubukas ng diwa ng alaala ng paniniwalaan natin lahat. Naunawa po natin na siya ang nagbubukas ng diwa ng alaala ng paniniwalaan nating lahat. Siya ang may gawa ng lahat ng paniniwalaan natin na siya ang nagbubukas ng alaala sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Kung dapat man tayo ipagmalaki natin, ipagmapuri natin ang ating tagapagligtas dahil siya lang ang nagbubukas ng diwa ng alaala ng pananampalataya natin dahil siya may gawa nung ipinapaalala sa iyo at sa akin Ayaw niya tayong papahamak Amen po ba? Amen. Alam niyo ang napapahamak gumagawa ng kapahamakan sa sanlibutan Yung anak ng kapahamakan ang gumagawa ng kapahamakan. Pero yung talagang tinatawag ng Panginoong Jesucristo talagang binibigyan niya ng katiyakan sa kaligtasan sa muli niyang pagparito. Alam niyo, itong birth of Christ talagang purely mga resurrected by God's promise in the name of Jesus and the resurrection. Silyado tayong lahat. Nakatala niyo yung mga pinahira ng dugo ng kordero doon sa Ehipto. Yung 12 angka ng tribes, yung 12 tribes, pinahira ng dugo ng kordero, hindi pinapasok ng salot. O lahat ng merong tatak ng patotoo ngayon na nasa puso at nakasulat sa isip, sabi ng ating tagapagligtas, hindi mo naaalalahanin yung kasalanan nyo, yung kasamaan nyo. Iuukit ko sa inyong puso at isusulat sa inyong isip yung patotoo at hindi mawawalay sa labi nyo. Silyado tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin yung doktrina? Yan yung bautismo. Nalulilinis ng marunong lakad ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Ang maniwala at nabautismuhan covered sa salvation at kaligtasan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung paniniwala ng doktrina ng bautismo. Yung tubig po sa panahon ng mga Hudyo, nilinisin at pinagsisisili. Dahil inalis sila sa Ehipto Hindi sila nakapasok sa dakong kapahingahan. Tayo ngayon, ipinagdaan ng araw ng Sabat. Ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat. Ipinagtangi tayo ng isang araw, napapasok tayo, pangingilin at pagsisisi na tayo sa walang kamuluhan ng
walang kamuluhang aral na sanlibutan, tatakasan na po natin yan, pagsisisihan natin yan. Naunawaan natin, yung namamahinga, may mga patotoong pinaniniwalaan. Yan yung meron tayong matibay at matatag na relasyon sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus sa pag-iintay at pagbabantay natin sa Kanya. Na sa maraming hilahin, sa maraming pinagtitiisan, sa maraming tukso dito sa sanlibutan, sa mga nakikita natin na yan yung mga tukso na nakapaligid sa atin na dapat nating labanan at makibaka tayo dyan, huwag nating iibigin yan. Ang umiibig sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata ay sa dyablo. Amen po ba tayo ron? Masakit, ano po? Dapat lang tayo masaktan. Bakit po? Nasa gitna tayo ng mga tukso. At talagang naalitin pa tayo ng walang kabuluhan, aral na sanlibutan, kultura, tradisyon. Kaya napakabilis lumakas ng salot no? Tunay na natatakot tayo, nalito tayong lahat, namagabang tayong lahat ngayon, talagang lumilipon yung salot Amen po ba? Amen. Pero andito na yung doktor na mga doktor na manggagamot ng ating mga kaluluwa na nagbibigay ng tagumpay at buhay sa atin ngayon. Nagbigay ng isang oras na mag-iintay tayo sa muling ng pagparito na darat lang tayong nakatayo at nabubuhay tayo ng may pananampalataya at nag-iintay tayo sa muling ng pagparito. Nadatnan niya tayo mga nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Naunawaan po ba natin yung katiyakan ng pag-asa ng pag-iintay natin na sa muli niyang pagparito? Nabubuhay tayo ng may pananampalataya, nasaksi tayo sa tanda ng patotoo na ginawa niyang kababalagan. Kaya umaawi tayo ng the great marvelous. Ang ginanas na kababalagan, yung ginawa niya, kamangha-mangha. Ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos, ang Panginoon Kristo po, ibigin natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa, at buong gawa, at buong paniniwala. Ang Panginoong Kristo, naibig natin ng Diyos Ama, ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Ang sumampalataya sa isinuboy, sumasampalataya sa nagsubo. Amen po ba? Amen. Namin nalagi, panganay na nilalang tayo bunga sa pagkapanganay. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay pinaganda ng tahanan sa langit ay bunga sa pagkapanganay na pinasakdal sa Espiritu at pinagiging ganap sa Espiritu ng mga saksi sa pagkabuhay na magulit. Nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Nakagagalak yung kaharian na ipinauunawa sa atin, yung bawat individual na iniimbitahan na maglalagan ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang hukom ng mga hukom sa paniniwala espiritual. Tingnan nyo, covered na lahat ang 7 kontinente, ang maraming mga bansa. Ang hukom ng mga hukom sa espiritual na paniniwala. Siya ang hukom ng mga hukom. Hindi makakarinig at hindi sasangguni sa hukom ng mga hukom susukatin sa paniniwala. Amen po ba tayo ron? Amen. Hindi na nagagalat. Doon sa makakarinig itinayo ako sa harapan nyo na pinapangaral ko yung mabuting balita ng kaligtasan, ang hatid-hatid sa atin kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating buong pamilya. Amen po ba? At maging pastor na rin tayo, maging guro na rin tayo ng ating mga anak at mga apo. Ituro natin sa kanila yung daan ng Panginoon at ipalakihin natin sila sa daan ng Panginoon ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli upang hindi mawalay sa daan ng Panginoon yung mga apo natin at mga anak natin. Maging pastor na rin tayo ng ating mga anak at sa ating pamilya. Sabihin natin kung paano tayo naligtas. May ginawang kagilaginalas na tanda ng kababalagan na paniniwalaan tayo, na may tanda na ginawa na kababalagan na paniniwalaan tayo na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Naunawaan niyo yung pinag-iipon sa atin dito sa sanlibutan na magbabako natin patungo sa langit. Gatuldok man ng kanyang salita ay mananatili na magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Kaya nga hindi tayo pinag-iipon ng mga material na nakikita natin sa sanlibutan hindi natin madadala sa langit yan, nabubulok yan, nasisira. Pero itong paniniwalaan natin
Kapangyarihan ng Panginoon Diyos ito na ibinuhos dito sa sanlibutan. Sino ang tatanggap ng Espiritu ng karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na galing sa langit ay binuhos sa sanlibutan? Ito, pinapangaral, ibinuhos sa sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Alam nyo, ang sikat ng araw ay magdidilim. Ang ninding ng mga bituin sa langit ay magdidilim. Ang buwan ay magdidilim. Ang mga technology, pagparito ng anak ng tao, shut down! So, nadidinig na natin yung katotohanan na paniniwalaan natin, transparent. Alam nyo, hinihingi itong patuloy ito sa pangalan ni Kristo Jesus sa pagbabatako ng pananalangin, araw at gabi, na patuloy na buuin ang salita ng pangungusap sa puso't isip ko at ibuka ang aking labi sa hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan natin lahat na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa atin ng mga tagapagmana na nakakarinig ng kanyang tinig. Makipagsanggunian na po tayo sa Panginoong Kristo dahil ang pangalan ng Panginoong Kristo ay magiging tanda magpakailan-kailan paman sa kanyang banal na bayang sariling pag-aari, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pinaganda niya ng tahanan sa langit. Alam niyo ba, iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pagniningin niya pa sa kaluwalhatian, nationwide, worldwide, in the 7th continent, I declare, dinideklara ko po, dahil sinabi ng Panginoong Diyos ito, sa pulo ng mga dagat, luluwalhati ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa perlas ng silanganan. Sino po ang may sabi kay Propeta Isaias? Ang Panginoon Diyos ng Israel. Luluwalhatiin sa perlas ng silanganan, sa pulo ng mga dagat. Nangyari na po ba? Nahayag na sa social media, ano? Pinapahayag na sa pulo ng mga dagat yung ginawa ng Panginoon ng Diyos ng Israel, na nagbabalik ng maraming katwiran at kaluwalhatian at kadakilaan, kapangyarihan at karunungan sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli in the last days. Rapture of the church, breakthrough. Nawa po natin mabuti. Kaya tayo iniimbitahan at tinatawag at pinipili upang bigyan tayo ng kaalaman at paniniwala at pagkaunawa na may katiyakan at buhay na pag-asa na sa muli niyang pagparito darat ng tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Ang lumalakad ng may pananampalataya may patotoo sa kanyang puso at lumalabas sa kanyang labi yung patotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo? Amen. Nagagalak po na ito yung kasagutan ng Panginoon Kristo sa akin ng lumabasaring labi na nahayag sa social media ang pag-ibig niya forever and ever. Yung pag-ibig niya na ayaw niya mapahamak ang sino man. Kaya po buong lakas at talagang pinagtitibay sa puso natin, yung nadidinig natin na makikipagsanggunian na tayo sa paniniwala upang makatyak na tayo na kung siya paparito ang maging bunga ng paniniwala natin ay kagalakan at pananabik sa pag-iintay na datnan niya tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya ng mga saksi sa pagkabuhay na magmuli na maraming pinagtiisan na pagdurusa at kalungkutan at hilahin at hirap sa buhay. Pero to God be the glory in the name of Jesus in the resurrection dahil talagang binibigyan tayo ng bukas na unawa na sa pag-iintay at pagbabantay natin ay nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan na natin na yung mga iniimbitahan ay iminumulat sa paniniwala na may pag-asa sa pag-iintay sa muling ng pagparito. Titimbangin yung pananampalataya natin. Susungatin po yung pananampalataya natin. Pero lahat ng nakarinig na ipinangaral sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon
ang katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na sa Jesucristo, meron pong hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan na nangyari at merong pinatotohanan at pinagtibay at sinaksihan ng mga banal na apostol na pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Tanging dito lang nakaseparate at nakadefine sa iglesia ng bundok ng Sayon ang pangangaral ng kaligtasan at ang mabuting balita ng kapayapaan na ang hatid sa atin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Lahat tayo may tatanggapin susi dito. Ang susi na tatanggapin natin dito ang Panginoong Jesucristo ang namatay at muling nabuhay. Yan ho yung susi na wala nang kapangyarihan ng Hades ng kamatayan. Naunawaan natin yung susi, yung key ng ating pananampalataya. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli in the third day. Walang kapangyarihan ng Hades ng kamatayan sa atin ngayon. Naunawaan po ba natin at walang dalawang akala, ano? Talagang perfect yung ginawa ng ating tagapagligtas at yung sinabi niya na pinaniniwalaan natin. Sabi ng ating tagapagligtas, siya yung namatay at muling nabuhay. Siya yung muling pagkabuhay na maguli. Siya ang susi at wala nang kapangyarihan ng Hades ng kamatayan. Yan ho ang susi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Yan ang susi na ibinigay sa akin ng ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na maguli. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pinasaganan tayo sa paniniwala bilang saksi sa pagkabuhay na maguli. Galing sa kanya yung susi, pero nagmumultiply sa marami yung susi, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ilan man ang tawagin niya, sa Silangan, Kanluran, Timog at Ilaga, tatanggap tayo ng susi bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Walang kapangyarihan ng Hades ng kamatayan. Amen po ba tayo ron? Hindi nakatalana ang ating lakad, ano? Nakatalana yung lakad natin sa langit. Nakatalana yung pangalan natin sa langit. Iisang kaharian yung pagkaka-organize natin lahat na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pinagandaan ng tahanan sa langit, yung bawat nakikipagsanggalingan at maniniwala at magpapatuto sa pagkabuhay niya maguli. Sa ayon po ba tayo ron? Tayo ang bahay niya na siya ang puno ng kanyang bahay. At yung mananampalataya, ang bahay niya. Tayo ang kawan niya na binili niya ng sarili niyang dugo. Amen po ba tayo ron? Amen. Tayo ang katawan niya, tayo ang iglesia niya, no? Na siya ang head ng kanyang body. O, di isang espiritu tayong lahat, kumahayag siya sa alapaan. Siya rin ang umaakay sa ating lahat ngayon. Tao rin ako katulad nyo na ibinabalita ko sa inyo yung ginawa ng ating taga-akay upang maligtas tayo doon tayo mapahamak sa impyerno. Amen po ba? Amen. Dahil lahat tayo naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. At nasa gitna pa tayo ng mga tukso, ng mga bagay na nakikita na naglalayo sa atin sa kaharian ng langit. Naglalayo sa atin sa katuwiran ng ating tagapagligtas. Ngayon, malapit na sa ating puso at isip, paniwalaan na lang natin mabuti, dinggin natin mabuti, unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Walang pong bayad dito. Regalo sa ating lahat ito, everlasting life. Kaya kung may pagmamapuri man po tayo ngayon, ang ipagmapuri natin yung ating tagapagligtas na nag-sacrifice on the cross. Hanggang kamatayan, tinubos niya ng kanyang karunungan, yung kanyang banal na bayan na sariling pag-aari. Inihain niya yung kanyang buhay sa kanyang bayan na sarili niyang pag-aari. Ano pangalan ng bayan na sarili niyang pag-aari na kanyang pinili, na ginawa niya mga saserdote, na ipinag-ihiyawan sa social media, transparent, sa 7th continent, pinag-ihiyawan sa social media yung karangalan ng tumawag sa atin. Hindi matatakpan ang katotohanan. Mahayag ang katotohanan sa liwanag. Patatapos din ang dilim. At ngayon ay bukang liwayway na nahayag na ang katotohanan sa madilim na sanlibutan. Alalahanin nating nabatbat ng kadiliman ang 7 kontinente.
ang buong sanlibutan, ang maraming mga bansa. Kaya po ito, nadidinig nyo na ang katotohanan sa social media. Purihin ang Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas. Sa pangalan ni Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya matuloy. Thank you, Lord, in the name of Jesus and the resurrection. Dahil ito ho, yung kasagutan ng aking pagbabata sa pananalangin may pasasalamat. Araw at gabi lagi kong dinadaig, hinihingi ko, hinihiling at sinasanggol. Ang lahat ng sinabi ng Diyos Ama sa mga banal na propeta, nabuuin sa puso at isip ko, at ibuka ang aking labi at buuin ang salita ng pangungusap, ang kanyang karunungan, na madaling dumating at mabuksan sa pagkaunawa ng mga iglesia na itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na bunga sa pagkapanganay na kanyang nilalang, makasaksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo nun? Amen. Pinasakdal, Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the greatest minister of our faith. Jesus Christ is the master builder of our faith. Jesus Christ is the anchor of our faith. And I declared, in the name of Jesus in the resurrection, in the seventh continent, sa lahat ng maraming mga bansa, dahil siya rin ang nagsabi sa mga banal na propeta at propeta Isaias, na ipagkikilala niya at bibigyan niya ng karangalan at respeto ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na hindi nire-respeto at hindi ginagalang. Ngunit ang banal na bundok ng Zion ay kagalang-galang sa paningin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, na tayo ang hinirang na sumasampalataya sa isinugo ng humirang sa atin. Amen po ba? Amen. Nakagagala po na yung vision, wala tayong karangalan, hindi tayo nire-respeto dahil walang nakikitang kaningningan ng mga temporaring bagay sa atin eh. Pero sino ang magbibigay ng grant? Sino magbibigay ng anointing, ng dedication, ng respeto sa atin? Sino magbibigay ng paggalang sa atin? Alam nyo, sinabi sa mga banal na propeta, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, ang kagalang-galang sa paningin at pandinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Naniniwala kayo ron? Amen. Last days na, mga kapatid at kaibigan. Unawain natin mabuti, napapakinggan nyo sa social media dahil sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin ilalakad yung ating pananampalataya ay talagang dapat nating itiwala, no? At kung ano man yung kakayahan natin ay talagang ibuhos natin sa pangalan ni Kristo Jesus yung ating magagawang pagiging devoted and dedicated servant in the name of Jesus and the resurrection. Alam nyo, alam ng Panginoon Jesucristo yung gatiting na ginagawa natin sa kanyang kabutihan, magpakailan-kailan pa man. Alam nyo yan, dyan tayo bibigyan ng gantimpala eh. Hindi tayo marunong manghinayang, hindi tayo nanghihinayang, hindi tayo nananaghiri. Pero tinatayo natin ng may pananampalataya, tinatayo natin ng may katapangan. Yung ginawa ng hari ng mga hari ng banal na bundok ng Zion, pinalay niya yung kanyang buhay sa kanyang banal na bayan. So ano gagawin ng banal na bayan? Paghihiyawan natin yung hari ng mga hari ng Zion, na siya yung namatay on the cross, siya yung nag-sacrifice na tubusin tayo sa walang kaguluhan, pagkakaligaw at pagkakadaya ng aral ng sanlibutan. Di ba't paghihiyawan natin yung ginawa ng hari ng mga hari ng banal na bundok ng Zion, dahil siya rin naman ang makapangyarihan, isang Diyos na tunay na namamahala sa atin sa paniniwala, ang naghanda sa langit ng tahanan natin, na sa muli niyang pagpariti, babalikan niya tayong lahat upang alisin tayo
sa madilim na sanlibutan. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin na yung mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo ay pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa atin, ng mga participant ng ating tagapagligtas, kasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. May katiyakan ibinibigay sa atin. Sinabi niyang lahat yung katiyakan na hindi tayo mapapahayang lahat. Na sa pagparito niya kung mahayag na siya sa alapaap, sinabi niya sa isang mata. Yung nakikita niyo may kabulungan sa sarili ko, sa sarili niyo, papalitan niya sa isang mata ng walang kabulungan. At yung mga kapatid natin na mahinga na mayroong pananampalataya, gigisingin niya na at babaguhin niya na at gagawin niya ng Espiritu. Ngayon, kung papalitan tayo na walang kabulungan, ano magiging larawan natin? Di ba magiging Espiritu rin tayo katulad niya dahil siya yung panganay na nilalang sa maraming magkakapatid. Di ba nangyari yung panganay na nilalang na Espiritu nung buhayin siyang maguli in the third day? Nahayag po yan. At wala na tayong magiging dahilan sa panahon ng kawakasan na hindi natin nadinig yung ginawa ng ating tagapagligtas na nahayag siya in the third day na Espiritu walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung paniniwalaan natin na saksi tapat tayo sa pagkabuhay niya maguli? Na tayo yung panganay sa maraming magkakapatid na kung ano ang larawan ng panganay, gayon din ang magiging larawan ng maraming magkakapatid. Amen po ba? Nakakapin natin, nagigets po natin, naunawaan natin na yung panganay na nilalang ay Espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya pinatunayan nahayag ang mystery. Hindi na mystery, kundi sa mga nagbabanal, ang hiwaga ay banal na. Amen po ba? Nahayag na yung pananampalataya sa social media on the air in the 7th continent. Meron na nagpapatotoo, may ginawa siyang mabuting patotoo upang makatakas tayo sa pagkakaalipin ng pagsuway ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya isinubo yung buktong na anak na panganay na nilalang upang maging tayo ay kawangis niya na maraming magkakapatid. Kaya magmumula sa panganay na nilalang ang maraming magkakapatid. So ano magiging larawan natin sa muli niyang pagparito? Magiging kauri tayo ng panganay na nilalang na Espiritu. Amen po ba kayo ron? Amen. Nakigets ba natin yung crown na tinanggap natin sa paniniwala? Yung everlasting life, nakigets po ba natin? Kung ano larawan ng panganay na nilalang, gayon din ang magiging larawan ng mga bunga sa pagkapanganay sa maraming magkakapatid na ipinaghanda ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba tayo ron? Amen. Unawain natin itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at Panginoong Jesucristo. Tignan niyo. Sulat ni Apostol Pablo to sa mga taga-Tesalonica. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Kami na nararapat mga kapatid na magpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo. Gaya ng marapat dahil sa mga inyong pananampalataya ay lumalaking lupa at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyo'y lahat ay sumagana. At pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri. Nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis sa pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusik sa inyo at sa mga kapigalian ninyong tinitiis. Tignan niyo. Ang nakalulugod pala sa Panginoong Jesucristo yung inuusik yung mga nagtitiis sa pananampalataya. Tignan niyo yung sulat ni Apostol Pablo na alipin ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng mga muli. Pinag-uusik yung mga banal na apostol sa pananampalataya
Yan ang nakalulugod na mga naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, yung inuusig. Ano? Yung mga nagtitiis, nabubuhay ng may pananampalataya. Na isang tandang hayag na matuwid na paghukom ng Diyos. Isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito ay nangagbata rin naman kayo kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapigatian ang mga pumipighati sa inyo. Tingnan nyo, yung mga pumipighati sa atin at yung mga umuusik sa atin sa pinagtitiisan natin, yung paghihigantihan pa lang sila man, pag-uusigin din ang paghihigantihan nyo. Kung ano yung ginagawa nila sa atin, yun din ang mangyayari sa kanila. Amen po ba tayo ron? Amen. Hindi pwedeng gano'n nila lang yung mga tinatang tagapagmana ng pangako ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba kayo ron? Amen. Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tignan nyo, ang iglesia ng banal na mundok ng Zion na saksi sa pagkabuhay ng maguli, ang inaaring karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito ay nagbabata rin naman kayo ng pag-uusip. Nagigets po natin yung nakalulugod na kaharian sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, na lahat ng sumampalataya at naniwala sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang nakalulugod sa kaharian ng Diyos, na dahil dito ay nagbata rin naman kayo. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapigatian ang mga pumipighati sa inyo. At kayo mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahinga sa pagkakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Nakasama mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsipagsunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo, lahat ng nakakarinig ngayon, mga kapatid at kaibigan, digin natin, unawain natin mabuti ito. Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagkapaparito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisimpalataya sa araw na yaon, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. Amen. Naunawa po natin, nisulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang aming patotoo ay pinaniwalaan. Kaya lahat ng mga nakakarinig na hindi sasangguni at hindi didinig sa tinig na naririnig natin sa social media, at ito na yung panahon upang makapagsisi tayo at makatakas tayo sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan, at makapanumbalik tayo at mabuhay tayo ng may pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Narinig po natin na maghihiganti sa hindi mga nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng hindi susunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pagbabayaran tayo. Kaya lahat ng mga kaharian na itinayo ng hanga-hanga ng mga tao sa buong sanlibutan, pananagutan pa nila ito sa Panginoong Jesucristo sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pero yung mga tinawag at mga nakarinig ngayon at sasangguni na at nagtitiwala na ng tapat at talagang ibubuhos na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na Panginoong Jesucristo, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ano po ang bilin doon sa 1 John chapter 2 verse 27? Hindi na tayo pwedeng turuan ng sino mang paparito sa pangalan ng ating tagapagligtas. Dahil tayo meron ng mga pahig ng banal ng ating tagapagligtas, may mga katwiran na tayo ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen.
Madidiscern na natin, makikilala na natin yung mga bulaan, mga ngaral na hindi sila sa Diyos. Amen po ba? Ang nangangaral na sa Panginoon Diyos merong hula na sinabi sa mga banal na propeta na sumusunod sa nangyari. Pinatunayan at sinaksihan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Tama natin yung sa Diyos na nangangaral, may hula ng mga banal na propeta. At alam, nung nangangaral at sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa nangangaral kung ano pangalan ng dalisay na relihiyon ay pinagandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. At alam mo, nangangaral kung saan ipapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. At ano ang mga tanda ng kawakasan sa muling pagpalito ng anak ng tao? Maraming lilitaw ng mga bula ang mangangaral sa panahon ng kawakasan. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya marami nang nininervous at nanginginig ngayon ng mga nagsipagtayo ng kaharian na alam nila magigiba yung mga itinayo nilang haka-haka eh. Pero ito ho, Genesis up to Revelation, paki-download natin yung Bible natin sa gadget natin, and then i-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Genesis up to Revelation, ang Panginoon Diyos ang magpapatunay sa kanyang banal na kasulatan na ang bundok ng Sayon ay hindi bundok na literal, kundi ito po'y kalipunan ng mga iglesia, ng mga mananampalataya, ng mga saksi sa pagkabuhay ng maguli. Tayo po yung kalipunan ng mga kongregasyon o delegasyon ng mga mananampalataya na saksi sa pagkabuhay ng maguli na itinayo sa paniniwala na pinaganda ng tahanan sa langit. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, tayo ang kanyang kaharian, tayo ang kanyang bumirin. Amen po ba? Amen. Dito na patutunayan, no? Ito ang measure ng ating pananampalataya, banal na kasulatan. Ito ang kalooban ng Panginoon Diyos. At ang lahat ng hula ng mga banal na propeta, ang Panginoong Jesucristo, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sabi sa atin, sabihin sa atin, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man nalilitaw ng mga mandarayang mga sa sanglibutan. Dahil maraming kaparito na ginamit na komersyo ang banal na kasulatan. Eh nang dumating ang pandemic, naipektuhan na yung mga nangaral ng pandaraya, nangaral ng sanlibutan. Amen po ba? At sa gawain ng pagbibigay, yung sarili natin, ang hiyain natin, dahil ang inihain sa atin, eh yung buhay ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Suklian natin ang pagmamahal, yung inihain niyang pag-ibig sa ating lahat. Siya yung giver natin. Siya yung naging giver sa ating lahat. At itiwala natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na naghahain ng pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Tama natin na hindi na tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na mandalaya sa sanlibutan. Kaya ngayon pa lang, mararamdaman na ng mga mandalaya na nagising na ang Panginoon sa kanyang banal na bayan. Amen po ba? Narinig ang maraming mga basa nang magising na siya sa kanyang dakong pahingahan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ano sabi ito sa 1 Peter chapter 2:9? Tayo po ang bayang sariling pag-aari na pinili. Amen po ba? Amen. Naghahayag ng karangalan nung pumili at tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Amen. Kaya pinapahayag natin sa madilim na sanlibutan para magliwanag na ang madilim na sanlibutan. Dahil marami lang napamitong mga sinungaling at kasuklam-suklam. Amen po ba? Amen. Alam niyo, ito yung pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos. Pinapahayag ko sa social media. Unahin muna natin yung kaharian ng Panginoon Diyos. O, dinaunawa na natin yung bayang banal na sariling pag-aari na ginawa tayo mga saserdote na pinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Nabatbat na madilim na sanlibutan ng mga pasimulang aral na sanlibutan. O ano sabi dun sa Revelation chapter 22 verse 7? Darako na po ako sa vision. Ito na yung tangin-tangin sa lahat ng mga iniimbitahan na magdalagan ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Living by faith. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay may patotoong pinaniniwalaang nangyari. Amen po ba? Amen. Amen.
Nasa book of John yan, 1 John chapter 5, verse 10, 11, 12, up to 13. Pakibasa po natin para mas masigit na, ma-purified, madagdagan yung ating faith, yung wisdom, yung knowledge, yung hope, yung joy. Ano sabi sa vision, sa Revelation chapter 22, verse 7. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ng tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ang Panginoong Kristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Mapalad tayo sa pag-iintay natin at daratan niya tayo na tinutupad natin yung hula ng aklat na ito. Ito yung vision, ito yung pangitain magaganap sa ating lahat ngayon. Do you read me? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Kaya ko po inilalakas yung aking boses. Salat na salat kami sa gadget. Ngayon, eto ho yung volume ng control. Nilalakas ko yung boses ko para madinig natin. Amen po ba? Amen. O di naunawan na natin yung imbitasyon ng ating tagapagligtas, yung umaakay sa atin sa kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Sabi niya, madali na siyang paparito. Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. O yung nagsasalita, yung ating tagapagligtas. Siya yung katuparan ng hula ng aklat na ito. Siya yung tanda na paniniwalaan natin mabuting patotoo na ginawa. Buhayin siya mabuting the third day. Amen po ba kayo ron? Amen. So, kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Sama-sama po tayo maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito. Nadatnan niya tayo na nabubuhay tayo ng may pananampalataya at nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito. Nadatnan niya tayo nagpapalakas ang bawat isa sa paniniwala na mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. God bless people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Amen and amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Napakadakila po mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na ang pag-asa ay binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Nawa sa kalooban ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa lahat po mga kapatid at mga kaibigan na nakapapakinig ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, huwag po nating waling bahala ang mga mensahe na ating nadidinig sapagkat yan po ay tahasang pagwawaling bahala sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, at sa pagtanggap naman natin ng salita ng ating Panginoong Diyos, kapayapaan ang dulot nito mga kapatid at mga kaibigan, isang talisay na pananampalataya at pag-asa sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po tayong manangan, patuloy po tayong makikisa, gaya ng ating narinig, maging bahagi po tayo ng isang bayan na mayroong pakikipagsanggunian sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, pakikipag-ugnayan, relasyon, mga kapatid at mga kaibigan, sa pamamagitan ng kanyang bayan sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Patuloy tayong magalak, ipaghiyawan natin sa buong mundo ang pangalan ng bayan na hinilang ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya
ang nag-iisang Diyos na tunay na nahayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, nakagagalak Panginoon, isang dakilang bagay na patuloy na itaas namin sa iyo ang aming pagpupuri at pagtuwalhati sa iyong dakong aban at banalan. Salamat Panginoon sapagkat nagbigay ka ng takdang panahon upang maipanginin ng iyong bayan ang isang tunay na kapahingahan. Ito ang kapahingahan na pagpasok sa iyong katwiran na kung saan mabubuhay na kami ayon sa dalisay na pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Salamat Panginoon, nagagala kami sapagkat ang mabuting balita kailan may hindi makakadlag ng sinuman, alinmang bagay ay hindi makakapigil upang ang iyong katwiran ay patuloy na marinig sa buong sanlibutan. Salamat Panginoon, nagagala kami na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.